Sa nakaraang video, ay nagtapos ang kabanata sa pagbabalak ni Dogen na magkaroon ng sandata. Kaya ngayon, sa kabanata 25, ay bumalik siya sa Hero Complex ng Gasan. Sa labas ay matatagpuan ang isang pandayan ng mga sandata, at sa loob ng isang shop ay nakabantay ang isang lalaking naglalaro ng video game. Habang siya ay busy sa paglalaro, ay biglang nagring ang bell sa may pintuan ng shop. At mula sa pintuan ay pumasok si Dogen na dala-dala ang isang bag. Tinanong siya ng lalaki kung mayroon ba siyang reservation, ngunit hindi siya sinagot ni Dogen at inilahad na lamang ang pakay niya. Inilapag niya ang dalang bag sa harapan ng lalaki at sinabing gawan daw siya ng sandata mula sa laman nito, ngunit hindi man lang siya pinansin ng lalaki. Busy pa rin ito sa kanyang nilalaro habang pinaalalahanan si Dogen na kung wala siyang reservation, ay hindi siya pwedeng pumasok. Pumunta ka na lang sa ibang shop, wika niya. Sumagot naman si Dogen na lahat daw ng shop na napuntahan niya ay fully booked na, kaya naman dito siya pumunta. Naiinis namang sumagot ang lalaki na fully booked din daw sila. Wala silang oras kaya naman ay maghanap na lamang siya ng ibang shop, dahil magagaling naman ang lahat ng panday sa lugar na ito. At syempre, ay alam na natin ang mangyayari sa mga umaasta ng ganito sa harapan ni Dogen. Nagulat ang binata nang bigla siya hinablat ni Dogen sa damit. Tinatanong niya si Dogen kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Mahinahon siyang tinanong ni Dogen kung siya ba ang may-ari ng shop na ito. Sumagot naman ang lalaki na hindi, siya raw ang anak ng may-ari. At pagkarinig nito, ay matalim siyang inutusan ni Dogen na tawagin ang kanyang ama ngayon din mismo. Idinagdag niya rin na pumunta daw siya sa shop na ito dahil narinig niyang maganda raw dito. At kahit ayaw ng lalaki, ay wala pa rin itong nagawa kundi ang tawagin ang kanyang ama. Sumigaw siya sa kanyang ama at sinabing mayroon daw naghahanap sa kanya, at pagkarinig nito, ay kaagad din namang lumabas ang kanyang ama. Ang lalaking ito ay si Choi, ang master craftsman ng Hero Armaments. Galit niyang tiningnan si Dogen at tinanong kung sino ang nagrekomenda sa kanila, at bilang sagot, ay ibinigay ni Dogen ang pangalan ni Hyun Juyon. Sa narinig, ay parehong nagulat ang mag-ama, at para makasigurado, ay tinanong niyang muli si Dogen kung si Juyon nga ba talaga ang nagrekomenda sa kanya. Subalit hindi na sumagot pa si Dogen, sa halip ay binuksan niya na lamang ang kanyang bag, at mula rito ay inilabas niya ang pangil ng ahas na napaslang niya. At nang makita ito, ay biglang lumaki ang mata ni Tandang Choi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, habang ang kanyang anak naman ay tinatanong siya kung ano ito. Sumagot si Tandang Choi na ang hawak niya ay ang pangil ng dambuhalang Black Viper, at matagal-tagal na rin ang huli siyang makakita ng ganito. Habang pinagmamasdan nitong mabuti ng kanyang anak, ay sinabihan naman siya ni Dogen na gawin itong espada, at mas mabuti daw kung mas mahaba. Ipinagtaka naman ni Tandang Choi kung ano ang pinagsasabi niyang maabi, ipinaalala niya kay Dogen na kung masyadong iinatin ang hindi bakal na materyales, ay mawawala nito ng tibay. Kaya naman sa halip na isang mahabang espada, ay gagawin niya na lamang daw itong dalawang medium-sized na espada. Ngunit hindi sang-ayon dito si Dogen, kaya naman ay pinunterya niya ang pride ng matanda at tinanong kung inaamin ba nilang wala silang sapat na kakayahan upang gawin ang kanyang ipinapagawa. At sa pagkarinig nito, ay biglang natahimik at nandilim ang muka ng mag-ama. Habang si Dogen naman ay patuloy pa rin sa pagsasalita, ang kailangan niya daw ay mahaba, kaya naman ay ipagsama na lamang daw nila ang pangil para maging mahabang espada. Idinagdag niya rin na siguraduhin din nilang i-maximize ang kakayahan ng espada na mag-absorb ng mana, subalit habang patuloy siya sa pagsasalita ay napupuno na ng galit itong anak ni Tandang Choi, sawa na daw siya sa mga insulto ni Dogen, ano daw ang karapatan niyang sabihin na walang sapat na kakayahan ang kanyang ama. Ipinaalala niya na gumagawa daw ng magagandang sandata ang kanyang ama na mayroon ding hindi bababa sa grade 3 ang antas. Dito ay hindi na napasagot pa si Dogen, sa halip ay kinuha niya ang isang espadang naka-display. Pinagmasdan niya itong mabuti at napagtantong nasa grade 5 ang kwalidad nito, at sa ikinagulat ng dalawa, ay sinumulan niya itong sirain mula sa magkabila. At sa tindi ng lakas na ginagamit, ay nagsimulang lumabas rito ang enerhiyang nakatago sa espada. At mas lalo pa silang nagulat ng tuluyan ngang winasak ni Dogen ang espada na para bang kahoy lamang ito. Ibinagsak niya ito sa sahig at iniwang tulala ang mag-ama. Pinagsabihan niya si Tandang Choi na kung gagawa lamang siya ng mga basurang sandata, ay mas mabuting magretiro na lamang siya. Ano santukan na, pero kalma lang kapatid dahil doon na rin nagtapos ang eksena. Makalipas ang hindi malamang sandali, ay lumipat ang eksena sa isang kagubatan.
At mula rito ay matatagpuan ang isang maingay na halimaw na may mahahabang ngipin, makapal na balat at nag-iisang mata. Nakasuot ang malaking katawan nito ng matutulis na gamit pandigma, at mula sa wala, ay bigla itong sumigaw na parabang naghahanap ng away. At kung away ang hanap niya, ay talagang masisiyahan siya. Dahil sa araw ding yun, ay siya ang pakay ni Dogen. Inilalabas pa nga lang ni Dogen ang kanyang fire mana, subalit itong Cyclops ay kaagad nang sumugod. Sinubukan niyang apakan ang maliit na katawan ni Dogen, ngunit palpak ito. Naiwasan ito ni Dogen at mabilis na sumugod sa halimaw, at mula sa itaas, ay hiniwa niya ang balikat nito gamit ang kanyang nag-aapoy na patalim. Napasigaw sa sakit ang halimaw, subalit imbis na matakot, ay mas lalo lamang itong nagalit. Binunot nito ang isang buong puno at hinagis sa papalapit na si Dogen, ngunit madali lamang itong nahati sa dalawa ng ating bida. At sa puntong ito, ay alam na ng Cyclops na tapos na ang maliligayang araw niya. At sa isang kisap mata, ay hiniwa ni Dogen ang magkabilang balikat nito. Ngunit hindi pa dito natatapos ang laban, dahil may natatago pa palang alas itong halimaw. Dahil gaano man kalaki ang sugat, ay nagawa pa rin itong gumaling sa isang iglap lamang. At kung kailan makakapag-aura form na sana ang Cyclops dahil sa taglay niyang regeneration, ay mabilis namang lumitaw itong si Dogen sa likuran niya. At gamit ang kanyang nag-aapoy na mana, ay sinunog niya ang halimaw mula sa loob ng katawan nito, siniguradong wala na itong pagkakataong makapag-regenerate pa. Binunot niya ang kanyang kamay mula sa likuran nito, at pagkatapos ay mabilis na hiniwa ang leeg ng halimaw. Matapos ang nakakaagaw hiningang laban, ay tuluyan na ngang bumagsak ang katawan ng halimaw. Ngunit kung akala mong hindi napagod si Dogen, ay nagkakamali ka. Napabuntong hininga siya at napagtantong nakakapagod nga talaga ang matagal na paggamit ng mana sword, masyado daw itong demanding sa kanyang katawan, kaya naman ay kailangan niya ng espada. Binuksan niya ang kanyang bag at mula rito ay inilabas ang isang maliit na pitchel, ginamit niya ito upang may mapaglalagyan ng dugo mula sa halimaw. Siguro nga ay nakakapagod ang paggamit ng sword mana, pero napangiti na lamang siya dahil ito rin ang dahilan upang mapaslang niya ang Cyclops. At kinagabihan, ay bumalik na naman siya sa shop. Ibinigay niya sa anak ni Tandang Choi ang nakolekta niyang dugo at inutusan itong ibigay sa kanyang ama. Sa pamamagitan daw nito, ay mas magiging madali ang pagsasama ng pangil ng Black Viper sa isa't isa. At dahil biglaan nga ang mga ito, ay napuno ng tanong ang lalaki. Paulit-ulit niyang tinanong si Dogen kung ano daw ito, pero binaliwala na lamang siya ni Dogen at tuluyan ang umalis. Sa ngayon ay nakolekta niya na ang mga kailangan materyales, pero kung gusto niya talaga ng mataas na antas ng pag-absorb ng mana, ay kailangan niyang makuha ang bagay na yon. At ang bagay na yon, ay matatagpuan lamang sa isang lugar sa mundo. Kinaumagahan, sa mainit na sikat ng araw ay makikita natin ang mga taong naliligo sa swimming pool. Isang cellphone ang biglang nagring at nakalagay dito ang pangalan ni Dogen, isang babaeng naka-shades ang sumagot nito. At ang babaeng ito, ay walang iba kundi si Binibining Juyon. At ang lugar na tinutukoy ni Dogen, ay walang iba kundi ang Brazil. Makalipas ang ilang minuto, ay makikita natin si Juyon na nagre-relax kasama si Captain Injo. Unang nagsalita si Juyon at sinabing nagdesisyon daw ang association na maghatid ng mga hero sa Brazil. Narinig din ito ni Captain Injo at mukhang nagkasundo na daw ang gobyerno ng Brazil at ang association na tuluyang isarado ang rift zones doon. Idinagdag niya na mas bayolente daw ang halimaw sa Brazil, pero kapalit nito ay mas magandang kwalidad ng Magic Stone. At dahil maganda rin daw ang bayad ng association, ay nagdesisyon din ang guild nilang sumama sa misyon. Kaya naman diretsahan niyang niyaya si Juyon na sumama, at isama na rin daw niya si Dogen para masaya. At dahil sa biglaan nga, ay nanlaki na lamang ang mata ni Juyon, di ba siya yung S-rank na pinag-uusapan ng lahat kamakailan? Tanong ni Captain Injo. Sumagot naman si Juyon na hindi niya daw alam. Ikinagulat naman ni Captain Injo na hindi pala alam ni Juyon, dahil may usap-usapan pa nga daw na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Dogen. At syempre ay itinanggi ni Juyon ang mga paratang na ito, pero hindi naniwala dito si Captain Injo. Lalo na't nakita niya silang dalawa noon ni Dogen na umalis magkasama matapos mapaslang ang cockatrice, namula ng kaunti si Juyon nang marinig ito at susubukan niya pa sanang ipaliwanag ang totoong dahilan pero sa huli ay pumayag rin siyang sumama. At tuwang-tuwa naman itong si Captain Injo, ngunit nilinaw ni Juyon na hindi siya nakakasigurado kung sasama sa kanila si Dogen. At kung si Dogen ang pag-uusapan, ay kasalukuyan siyang nasa loob ng shop.
Hindi makapaniwala si Tandang Choi matapos mapagsama ang hindi bakal na materyales gamit lamang ang dugo ng Cyclops. Paano niya daw na lamang pwede palang gamitin ang dugo ng Cyclops sa ganitong paraan? At dahil dito ay mukhang proud na proud itong ating bida, habang ang binata naman sa likod niya hindi rin makapaniwala. Sinabi ni Tandang Choi na nagawa daw niyang pahabain ang material katulad ng gusto ni Dojan, at sa palagay niya ay kaya niya paabutan sa 1.5 metro ang haba. Sumagot naman si Dojan na kung ganoon nga ay gusto niyang gawin itong two-handed na espada, ngunit i-adjust daw ang hawakan para pwede niya itong magamit sa iisang kamay lamang at 5 kilo na rin para sa bigat. Napansin naman ni Tandang Choi na bigla na lamang naging magalang itong si Dojan. Ang akala niya ay bastos lamang ang binatang ito subalit mukhang mayroon din naman pala itong tamang asal. At kung mali ang conclusion niyang ito, edi siguro ay ganoon lang talaga kaimportante ang sandata para sa kanya. Pinagmasdan niya ang gagawing espada at sinabing mabigat daw ang 5 kilo, bakit ito daw ang gusto niya mukhang hindi naman 1 o 2 beses niya lang ito gagamitin. Ngunit sumagot lamang si Dojan na okay na daw yun. At panghuli ay tinanong niya si Tandang Choi kung gaano daw katagal bago ito matapos. Sumagot naman ang matanda na aabutin daw ito ng 1 buwan, at aabot din daw sa grade 7 ang kakayahan nitong mag-absorb ng mana. Subalit nababahala si Dojan kung sapat na ba ang grade 7 upang makayanan ng espada ang kanyang mana, na pagtanto niyang hindi ito sapat kaya naman ay kailangan niya talagang makuha ang bagay na yun. Binuksan niya ang pintuan at sinabihan ang matanda na sa ngayon ay tapusin muna daw niyang ang hugis ng espada, at pwede niyang tapusin ang kakayahan nitong mag-absorb ng mana pagkatapos niyang dalhin ang panghuling materyal. At pagkarinig nito, ay hindi makapaniwala si Tandang Choi. Napagtanto niyang plano nga talaga ni Dojan na kunin ang materyal na yon. Makalipas ang ilang araw, sa parkingan ng mga sasakyan, ay may isang brand new na kotse ang nakaparada. Ito pala ay para kay Dojan, pinasalamatan niya si Juyon at sinabing iingatan niya daw ito. Wala daw ito para kay Juyon, ngunit ang ipinagtataka niya lang ay kung ang ganito lang ba talaga kamurang sasakyan ang gusto ni Dojan. Mahinahon at may kasama pang ngiting sumagot si Dojan na sapat na daw ito, at mukhang tinatamaan na nga talaga ang ating binibini. Namula na lamang siya at natahimik sa matamis ng ngiti ng ating bida, sana all maglalayag na ba ang ating barko? Habang sinusuri ni Dojan ang panibago niyang kotse, ay tinanong siya ni Juyon kung mayroon bang nangyari sa pagitan nila ng association. Sumagot si Dojan na gusto daw isa-publiko ng association ang kanyang impormasyon, sumang-ayon naman dito siya kapalit ang malaking pera. Nang marinig ito, ay ipinaalala ni Juyon sa kanya na hindi daw papayag doon ang presidente. At mukhang ganoon na nga daw sagot ni Dojan, dahil hindi naging maganda ang kanilang negosasyon. Dahil dito ay tinanong siya ni Juyon kung hindi ba pwedeng magkasundo na lang si Dojan at ang association, lalo na't siya ang guarantor niya, kaya sana ay maintindihan ni Dojan ang sitwasyon niya. Subalit pumasok na lamang si Dojan sa kotse at hindi na sumagot, iniwang nakatunganga sa labas si Juyon. Pero sa huli, ay pumasok din siya sa loob. Sinabi niya kay Dojan na busy daw ang association ngayon para sa misyon sa Brazil, kaya kung pwede ay magkasundo na sila pagkatapos nito. At sa pagkabanggit ng Brazil, ay napukaw ang interes ni Dojan. Sinabi sa kanya ni Juyon na isasarado daw ng association ang Rift Zone sa Brazil, at pagkarinig nito, ay inilapit ni Dojan ang kanyang muka sa kanya at tinanong kung sasama din ba si Juyon papunta sa Brazil. Ay sana all namumula si ate, ngunit kung akala niya ay hanggang doon lang yun, ay niyaya pa siya ni Dojan na sabay na pumunta. At syempre, ay mukhang tinamaan na nga talaga si ate, the ship is sailing sabi nga nila. Subalit ang cute at mapulang pisngi ni Juyon ay biglang napalitan ng pangit at mapulang pisngi ng madraste ni Dojan. Namumula ito sa galit dahil nanghihingi pa ng mas mataas na halaga itong hinayupak na si Kang Yung. Pinaalalahanan siya ng mukhang adik na si Kang Yung na hindi daw ito ang oras upang magbilang ng salapi. Ngunit binigyan na pala siya ng madam ng 3 bilyon kaya bakit nanghihingi pa siya ngayon? Kung alam niya lang na ganito si Kang Yung, ay di sana iba na lamang ang inutusan niya upang ipapatay si Dojan. Pero natawa na lamang si Kang Yung sa mga salitang yon, tinanong niya ang madam kung sino pa ba maliban sa kanya ang kukuha ng ganitong uri ng trabaho. At sumagot naman ang madam na marami daw ang papatay kapalit ng pera at wala nang tanong-tanong pa di katulad niya. Ngunit nadismaya lamang si Kang Yung nang marinig ito, at dahil mukhang luma na nga ang impormasyong mayroon ang madam, ay bibigyan niya siya ng kaunting kaalaman. Ang binatang si So Dojan daw na pinapapatay ng madam ay isang S-rank, ang mismong pang-8 S-rank ng South Korea.
Subalit walang balak na maniwala ang madam na ang hampas lupang yun ay isang S-rank, at dahil dito ay nadismaya na naman si Kang Yung. Gumastos daw siya ng malaki para sa impormasyong ito pero ayaw naman palang maniwala ng madam sa kanya. Sinabihan niya ang madam na kung ayaw niyang maniwala, ay hintayin niya na lamang daw ang panahon kung kailan dadalawin siya dito ni Dogen at papatayin. At dahil mukhang hindi sila magkakasundo ng madam, ay aalis na sana si Kang Yung. Ngunit pinigilan siya ng madam at tinanong kung S-rank ba talaga si Dogen, dahil kung totoo nga ito, ay wala siyang panlaban kay Dogen. Kaya naman ngayon ay desperado na siya at sinabihan si Kang Yung na babayaran niya siya ng malaki basta't patayin niya si Dogen. Dahil dito ay natawa na lamang si Kang Yung, nilinaw niya na maganda daw ang pera, pero mas gugustuhin niya sana ang maayos na business relationship kay madam. Subalit mukhang hindi pinag-iisipan ng madam ang kanyang mga sinasabi. Sumang-ayon siya sa kagustuhan ni Kang Yung basta't mapatay niya lamang si. Ngunit biglang naputol ang kanyang sinasabi nang biglang nagring ang cellphone ni Kang Yung, at habang tinitingnan niya ang message na dumating, ay mas tumitindi rin ang pag-aalala ng madam. Pinagmasdang mabuti ni Kang Yung ang mensahe at masayang sinabi kay madam na mukhang nasa kanya daw ang swerte ngayon, at syempre ay ipinagtaka ng madam ang kanyang sinasabi. Kaya naman ipinakita ni Kang Yung ang mensahe kay madam at sinabing mukhang parating na daw ang perpektong pagkakataon upang patayin itong si Dogen. At makalipas ang ilang araw, ay lumipad na nga ang eroplanong sakay-sakay ang mga hero ng South Korea papunta sa Brazil. Dahil dito, ang mga headline ng balita ay punong-puno ng usap-usapan patungkol sa kanila. Isang user ang nagkomento online na mukhang magiging matindi daw ang misyon sa Brazil ngayon. Nag-reply naman si user Hero Fandok 2 na kung mayroon daw 5 S-rank, ay siguradong magiging madali lamang ang misyong ito. At kasama rin sa misyong ito ang hero na nagngangalang Jang Sungho. Isang user ang nagsabi na ang lalaking ito daw ang nagdala sa P-group sa Katanyagan, habang ang isa naman ay nagtataka kung malaki ba ang ibinayad sa kanila, lalo na't narinig niyang malakas daw ang pang-amoy ni Jang Sungho pagdating sa pera. At kasama rin sa misyong ito si Park Hae-yeol. Kaya isang user na nagngangalang Villain Watch Kim ang nagtatanong kung pera din ba ang habol ni Park, at mukhang totoo ito dahil ayon kay Georgie Hero 73 ay halos mawala na daw ang guild ni Park, kaya siguradong nangangailangan ito ng pera. At syempre kasama rin sa misyong ito si Binibining Juyeon, ang iba ay pinupuri ang kagandahan ni Juyeon, habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit pa siya sasama sa misyong ito. Hindi ba pwedeng mag-relax na lamang siya, dahil tutal itinuturing na siyang national hero, kaya siguradong hindi siya gipit sa pera. At kung kasama rin si Kang Yung, ay nakakasigurado na ngang malaki ang binabayad ng association para sa misyong ito. Narinig ng isang user na kung makakakuha ka daw ng sariling magic stone sa misyong ito, ay mapapasayo na daw ito at wala nang kasama pang tax. Hindi naman makapaniwala si user Guillem Power 79 dahil ang pag-aakala niya ay chismis lamang ito. Pero kung totoo nga ay magiging mayaman ka na agad kahit makakuha ka laman ng mid-high na magic stone. Pero ang ipinagtataka lang nilang lahat, ay kung sino itong si So Dogen. Isa daw siyang rookie at siguro ay debut niya ang misyon sa Brazil, napansin din nilang napakabata niya pa, kaya siguro ay ipinadala siya upang magka-experience sa laban. Nagtataka rin sila sa kanyang skill, ngunit kung S-rank siya, ay dapat ay ipakita daw niya ang makakaya niya. Maya-maya, sa bandang Sao Paulo ng Brazil, sa isang matayog na building, ay matatagpuan ang Brazilian Hero Association. Sa loob ay may dalawang opisyal na nag-uusap, isang maputing lalaki ang nag-ulat na kanina lamang daw ay dumating na ang mga hero mula sa Korea. Ikinatuwa naman itong marinig ng isang maitim na lalaki, at mukhang ang Korea daw ang pinakamabilis rumespondi kumpara sa ibang mga bansang hiningan nila ng tulong. At tungkol rito, ay idinagdag ng maputing lalaki na karamihan daw sa mga heroes mula sa South Korea ay hindi man lang daw nag-check-in sa hotel at kaagad nang pumunta sa labanan. As expected nga daw talaga sa South Korea na nabansag ang Hurry-Hurry Nation, ngunit may isang problema nga lang. Nababahala daw siya na baka malaman ng Korean Association ang pinakatatago nilang impormasyon. Napaisip naman ng maitim na lalaki at inaming mabubunyag din raw ito sa di katagalan, dahil wala namang sekretong may tatago pang habang buhay. Ang tanging magagawa lamang nila ngayon ay ang siguraduhing kontrolado ang lahat ng bagay hanggang sa matapos ang buong operasyon, at mukhang naiintindihan naman ito ng kausap niya. Subalit sa kabila ng mga salitang iyon, ay hindi niya pa rin mapigilang mangamba.
Napabuntong hininga siya sa katotohanang ang national treasure hero nilang si Moral ay natalo at napatay ng isang hindi makilalang nilalang. Ang nilalang na yon ayon sa kanya ay hindi isang halimaw kundi nasa anyong tao. Kaya ngayon ay hindi niya mapigilang magtanong kung ano ba talaga ang nangyari sa lugar malapit sa Santarem Rift. Lumipat naman ang eksena sa loob ng isang silid kung saan nagme-meeting ang South Korean hero, at habang ang iba ay abala sa pakikinig, si Juyon naman ay abala sa kanyang cellphone. Kinontak niya si Dojan at tinanong kung nasaan na ito, dahil kanina pa nagsimula ang meeting pero hindi niya ito makita sa loob kanina pa. Nag-reply naman si Dojan na nasa eroplano siya. Ipinagtaka naman ito ni Dojan dahil akala niya ay kasama niyang bumaba ng eroplano si Dojan. Nag-reply si Dojan na mayroon daw siyang isa pang flight, dahil ang destinasyon niya ay medyo malayo. Saan naman daw siya patungo, tanong ni Juyon. At sa sagot ni Dojan ay nagulat si Juyon, dahil ang lugar pala na patutunguhan ni Dojan ay ang Santarem, ang pinakadelikadong lugar sa buong operasyon. Nagpatuloy naman ang lalaki sa harapan sa kanyang briefing at sinabi sa mga hero na matapos ang 2 araw na local adaptation period ay ipapadala daw sila sa Rift Zone na pinag-applyan nila. At makalipas ang hindi malamang oras, ay natapos rin ang briefing na nangyari sa loob ng bomb hotel. Si Juyon naman ay kaagad nang inayos ang kanyang gamit at sasakay na sana ng kotse nang biglang may isang kamay ang pumihil sa pintuan ng sasakyan. Ito pala ay si Kang Yung, nagtataka siya kung saan papunta itong si Juyon hindi pa nga daw natatapos ang 2 araw. Kalmado namang sumagot si Juyon na mayroon lang daw siyang pupuntahan, at saan naman yon? Tanong ni Kang Yung. Santarem, sagot ni Juyon. At tuluyan na ngang umalis ang taxi at iniwang nakatayo si Kang Yung. Ipinagtaka rin ni Kang Yung ang sagot ni Juyon, dahil ang pagkakaalam niya, ay delikadong lugar ang Santarem na pati ang gobyerno ng Brazil ay iniiwasan yon. At sa Rift Zone nga malapit sa Santarem, ay makikita natin si Dojan at Juyon at ang ibang hero na naglalakad sa isang maladesyertong lupain. At ngayong nandito na nga din sila, ay mas mabuting sabihin na daw ni Dojan ang dahilan kung bakit siya nagmamadali. Ngunit sarkastiko lamang na sumagot si Dojan na siya na nga daw itong naghintay, siya pa itong pinagmumukhang masama. Ikinagulat naman ni Juyon ang kapal ng mukha nitong ating bida, nilinaw niya na kung noong una pa lang ay sinabihan na siya ni Dojan ay di sana hindi na siya naghintay pa. At bilang sagot, ay nagbuntong hininga lamang si Dojan na tila ba naiinis. Naiinis din si Juyon pero binaliwala niya na lamang yun at sa halip ay tinanong si Dojan kung ano ang ipinunta niya rito. Sumagot naman ang ating bida na ang ipinunta niya daw dito ay ang halimaw na tinatawag na Blue Croco. Blue Croco yun lang ipinunta mo rito, gulat na tanong ni Juyon. Bakit kailangan ko pa ba ng ibang dahilan? Masungit na sagot ni Dojan. Dahil dito ay napatahimik ng ilang sandali si Juyon bago ipinaalala kay Dojan na 3 taon siyang mas matanda sa kanya. Ano naman ngayon tanong ni Dojan? Ang sinasabi ko lamang ay magpakita ka naman ng kaunting respeto sa nakakatanda sa'yo. Hindi dahil gumagamit ako ng magagalang na salita sa'yo, ay hindi mo na ako irerespeto wika ni Juyon. Sumagot naman si Dojan na kung ganon ay huwag na daw gumamit ng magagalang na salita si Juyon sa kanya, at sa halip ay makipag-usap na lamang ng komportable. Idinagdag ni Dojan na kung gusto ni Juyon na maging awkward ang sitwasyon, ay simulan niya na ang pakikipag-usap ng formal. Habang nangyayari naman ang pagtatalong ito, ay hindi naman makapaniwala si Captain Injo na inuutos-utusan lang ng baguhang si Dojan ang tanyag na si Juyon. Subalit nag-aalala naman ang isang lalaking kasama nila kung ayos lang ba talaga na basta na lamang silang pumasok sa isang Rift Zone. Pinanatag naman ng kasama niya ang kanyang loob at sinabing wala na daw silang kailangang ipag-alala pa dahil kasama nila si Hyun Juyon. Pero sa kabila nito ay nangangamba pa rin ang lalaki, totoo ngang mahusay si Hyun Juyon, ngunit bakit ang baguhan na si Dojan ang nangunguna sa grupo? At nang marinig ito, ay hindi mapigilan ng lalaking kasama ni Captain Injo na matawa. Lumingon siya sa dalawa at nilinaw na hindi lahat ng baguhan ay pare-pareho, dahil kung si So Dojan ang pag-uusapan, ay maituturing siyang record-breaking na baguhan. Ganun ba talaga siya kausay? Pagtatakang tanong ng dalawa habang itong dalawa naman ay patuloy pa rin sa pagtatalo. So Dojan, siguro naman ay hindi mo binabalak na isarado itong Rift Zone di ba? Pangambang tanong ni Juyon. Pumunta ako rito para mangolekta ng materyales, kaya naman ay bakit ko isasarado ang rift, sagot ni Dojan. Idinagdag niya na pipigain niya muna daw ang rift bago yon. Ipinagtaka naman ni Juyon kung tama ba ang narinig niyang materyal, subalit naputol ang pag-uusap nila nang biglang may isang malaking braso ng halimaw ang tumama ng kay lakas-lakas sa isa sa mga hero, mabuti na lamang at kaagad itong nakadepensa.
Tumilapon siya ngunit kaagad din naman siyang sinigawan ng kanyang senior na tumayo kaagad dahil nagsisimula pa lamang ang laban. Tumingin siya sa harapan at sa nakita ay hindi siya makapaniwala. Hindi niya inakala na mas mukhang halimaw pa ang halimaw sa harapan niya kumpara sa mga litrato. Matatalim ng ngipin at kuko, mahabang katawan at matigas na balat na parabang dragon. Kulay asul din ang balat, ito na ba ang halimaw na hinahanap ni Dogen? Pati rin ang dalawang lalaki sa likuran ay napuno sa kanilang nakikita, ngunit naaga ang atensyon nila nang may boses na sumigaw mula sa kanilang likuran na tumabi raw sila. Binunot ni Dogen ang dala niyang espada at nag-aura farm muna bago sumabak sa laban, sana all. Naalala ni Dogen ang sinabi sa kanya ni Tandang Choi na kung gusto niyang makuha ang puso ng Blue Croco, ay hindi niya yun magagawa gamit lamang ang mga kamay. Kaya naman ipinahiram ni Tandang Choi sa kanya ang paborito niyang espada. Gamitin niya daw ito para makuha ang mga materyales na kailangan niya. Inihanda ni Dogen ang sarili at mabilis na sumugod papunta sa halimaw, at sa isang kisap mata, ay tumalsik kaagad ang dugo ng mga ito. Sa una ay tila ba walang damage na natamo ang mga halimaw, ngunit ang hindi nila alam, ay hindi na pala ito makagalaw dahil nawalan na ito ng buhay. Sa isang iglap ay hiniwa ni Dogen ng napakaraming beses ang katawan ng mga ito na hindi man lang nito napapansin. Habang ang isang manunood ay napuno ng saya, ang iba naman ay napuno ng hindi maipaliwanag na gulat na may halong takot at paghanga. Hindi sila makapaniwala na ang lalaking tinatawag nilang baguhan kanina lamang, ay isa palang tunay na powerhouse. Sa isang hampas, bagsak,